Ang storyang ito ay hango sa totoong buhay ng may akda. It's not all about sex. It's about love, lessons, and acceptance. Na may pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente by Ryan Time. Pilit na tinatakasan ni Ryan ang kakaibang nararamdaman niya sa pinsan niyang si Jake. Samantalang si Jake naman, pilit na pinagsisiksikan ng huli ang sarili para lang mapansin ng Kuya Ryan niya. Sa kakaiwas ni Ryan, hindi niya namalayang nasasaktan na niya pala ito. Hanggang isang araw, nalaman nilang pareho lang ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kakayanin kaya ni Ryan na panindigan ang maging kuya at gawin kung ano ang tama sa paningin ng lahat? O susugal siya para sa ikaliligayan nila? Simulan na natin ang kwento. Hi! Ako nga pala si Ryan. Mapili sa kasama, topakin, at ayoko sa mga taong makukulit. Laking probinsya at likod bahay lang namin ng dagat, kaya banat ang katawan ko sa kalakalangoy. Natuto ako ng iba't ibang strokes. Siguro pang swimmer ang katawan ko. Mitangkad akong 5'11". Ayon sa mga kakilala ko, may itsura rin naman ako. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinsan kong si Jake. May katangkaran, chinito, at may dating din kung itsura ang pag-uusapan. At first, ayoko siyang kasama dahil sa sobrang ingay at kakulitan nito. At yun ang pinakaayaw ko talaga sa lahat. Isip bata pa kasi. Dahil noon ay 14 years old pa lamang siya. Samantalang ako, 17 years old. Panay laro at barkadang inaatupag niya. Halos magkalapit lang ang bahay namin at madalas siyang magpunta sa amin. At ewan ko ba? At mukhang gusto makipag-close sa akin eh. Ayoko naman sa kanya. Hindi kasi kami sabay na lumaki. Laking Manila siya. Samantalang laking probinsya naman ako. One time, walang tao sa bahay namin. Pumasok kasi yung airmat ko sa trabaho. Naiwan ako mag-isa. At syempre, pag mag-isa ka sa bahay at lalaki ka, alam na kung anong pinaka-exciting na gagawin. Ang magpaligaya ng sarili. Napakahilig kong mag-jokol noon. Dahil sa katangahan ko at di ko pala nailak yung pinto, nahuli ako ng tukmol kong pinsan. Na-curious siya dahil inosente pa siya noon. Kaya ayun, tinuruan ko na lang din. Dahil gusto daw niyang lumaki ang patotoy niya, kagaya nung sa akin. Sinigurado ko na lang na wala siyang sasabihin na ako ang nagturo sa kanya. Mula noon, napapadalas na siyang matulog sa bahay at sabay kaming nagmamasturbate. Yun na din yung nagiging bonding namin. Hanggang sa naging close na kami at nagustuhan ko na din siyang kasama. Magkasama na kami sa kalokohan. Lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng improvement sa size ng pototoy niya. Nagulat ako dahil halos mahabol niya ang size ng alaga ko. Madalas kasi siyang umuwi sa tatay niya sa Laguna tuwing weekends dahil hiwalay ang kanyang mga magulang. Pag nandoon siya, halos oras-oras daw siya nagjajakol. Kaya mabilis ang paglaki ng alaga niya. Kinarer niya siguro. Lumipas ang taon, mas naging close kami at madalas mas magkasama. Ilang girlfriends na rin ang pinakilala ko sa kanya. Samantalang siya ay wala pang nagiging girlfriend. Dahil may pagkatorpe ang tukmol. Gwapo naman at lapitin ng babae. Kuya, naiingit ako sa'yo. Gusto ko na din magka-girlfriend. Paghahayag niya. Tanga,
Dapat matuto ka munang humalik. Baka pagtawanan ka lang. Eh, paano bang humalik? Interesadong tanong niya. Teka, huwag mong sabihin pati paghalik. Ako pa din ang magtuturo sa'yo. Oh, kuya, sige. Paano ba yun? Sige na, turuan mo na ako. Pangungulit niya. Sige na nga, ang tanga mo talaga, no? Ganito yun. Ididikit mo lang ang labi nyo sa isa't isa. Tapos, sipsipin mo ang mga labi niya. Kagat-kagatin mo ito. At kung gusto mo na intense, paglaruan mo ng dila mo ang bibig niya. Namnamin mo yung moment na yun. Hindi ko magets. Parang mahirap yun ah. Malalaman mo yun kapag may kahalikan ka na. Practicein mo lang. Gayahin mo lang yung nasa porn. Napangiti siya at napaisip. Nabigla ako sa sunod na ginawa niya. Parang ganito? Bigla niya akong hinalikan at ginawa sa akin ang mga turo ko sa kanya. Sa pagkagulat ko, hindi ako nakapalag. Para bang may iba akong naramdaman. May gumising sa pagkatao ko. Iba yung sarap. Parang ayoko nang matapos. Hindi ko makalimutan ang halik na yun. Tarantado! Magaling ka na pala eh. Sabay tulak sa dibdib niya. Palayo sa akin. Ayoko mapansin niya ang kabog ng dibdib ko. Kinutusan ko siya at binutuk-batukan. Sira ulo ka, ako pa talaga pinagpraktasan mo, no? Mangiti-ngiti ang mokong. Ano kuya? Pwede na ba? Masarap pala yun? Isa pa kuya. Sige na, isa pa. Tumigil ka. Umuwi ka na nga. Hindi mo na kailangan mag-practice eh. Magaling ka na nga oh. Galit-galitan ko siyang pinagtutulakan pa uwi. Ayokong makita niya sa mata ko ang hindi ko maipaliwanag na nararamdaman ko. Kailanman ay hindi ko naramdaman sa mga naging girlfriends ko yun. Talaga kuya? Yes! Sabi niya, habang tulak-tulak ko pa din siya palabas ng pinto. Hindi ko malimutan ang pangyayaring yun. Habang dumadaan ang araw, parang nananabik akong maulit muli yun. Nag-text siya sa akin na nasa Laguna daw muna siya magbabakasyon. Ibig sabihin, mahigit 1 buwan din kaming hindi magkikita. Mabuti na din yun siguro para hindi na lumalim kung ano man yung nararamdaman ko. Kaso, ang masaklap, maya-maya ko naaalala yung nangyari. Gusto kong maulit-ulit yun. Gusto ko ulit siya makita at makasama. Lumalalim na nga ang nararamdaman ko. Nangungulila ako sa kanya. Hindi pwede. Magpinsan kami. At pareho kaming lalaki. Hindi pwede. Hindi pwede to. Ayoko. Hindi ako bakla. Habang nanonood ako ng movie, nagulat ako sa pamilyar na boses na sumigaw sa likuran ko. Kuya! Nilingon ko ang kinaroroonan at nakita kong si Jake na malaki na ang pinagbago. Gumanda ang hugis ng katawan niya na nasabi niya sa text na nag-gym siya. Lalo siyang gumuwapo at pakiramdam ko na uungusan na niya ang kagwapuhan ko. Napatulala akong nakatingin sa kanya. Ibang-iba na yung itsura niya. O dahil din siguro sa lumalim na yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya mas lalong gwapo ang tingin ko sa kanya. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin ng mahigpit. Pero mas pinili kong magmatigas ng gaya ng pagkakakilala niya sa akin. Ayokong may mapasin siya. Araw at gabi na siyang nasa isipan ko.
at panaginip ko. Ngayong muling nakita ko siya, kumpirmado ko na sa sarili kong mahal ko siya. Oo, mahal ko ang pinsan ko. Ano ba? Ginulat mo ako. Nakita mo namang horror tong pinapanood ko eh. Sinadya kong mainis sa tono ko. O ano? Kamusta? Buhay ka pa pala. At walang hiyang inungusan mo na yung kagupuhan ko ah. Mas gwapo ka pa din kuya. Idol nga kita eh. Ngumiti siya ng sobrang tamis. At kinainis ko yun dahil lalo lamang nagpatindi ng nararamdaman ko sa kanya. Namiss kita. Hindi mo ba ako namiss? Hindi ko alam pero naramdaman kong sincere siya sa sinabi niya. At lihim na ikinatuwa yun ng puso ko. Gunggong, namiss din kita. Miss na miss. Sabi ng isip ko. Gunggong, halika na. Tapusin na natin tong pinapanood ko. Hindi na ako nagsalita. Kwento lang siya ng kwento. At tango lang ako ng tango. Wala din naman kasing dapat ikwento. Hindi ko naman pwedeng ikwento na halos mabaliw-baliw ako nakakaisip sa kanya. Shh! Tama ka na muna sa kwento, nanonood ako. Tumigil naman siya. Natapos na yung palabas pero wala akong naintindihan. Occupied ang isip ko. Sinusulipan ko siya ng palihim. Nag-iiba na yung paningin ko sa kanya. Sobrang gwapo niya at gusto ko siyang halikan. At yung katawan niya ay gusto kong makita at mahawakan. May gusto kong mangyari bukod sa halik na minsan namin pinagsaluhan. Namiss talaga kita kuya. Pwede ba kitang halikan? Yung tulad ng ginagawa natin. Gusto ko pa sanang practicein eh. Napatingin lang ako sa kanya. Hindi ko na napigilan nang muli niyang inilapit ang labi niya sa labi ko. At ng mga sandaling yun, may nangyari na nga sa amin ng pinsan ko. Oh guys, hindi ko na ididetalya yung kung ano yung nangyari. Kung gusto niyong mabasa yung full episode ng nangyari sa kanila, basahin nyo yung Wattpad story ni Ryan Time. Ipipin ko lang din sa comment box yung link ng profile na sa Wattpad. Balik tayo sa kwento. Umiti siya, tinitigan ko ng sobra. Nakaka-inlove. Ang sarap mo kuya. Sana maulit-ulit to. Hindi na ako umimik at nagbihis na ako. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Meron kasi akong guilt na nararamdaman. Hindi dapat nangyari to. Magpinsan kami at parehas kaming lalaki pero bakit nagpadala ako sa nararamdaman ko? Tumayo na ako at naglakad papunta sa ref para kumuha ng tubig. Sumunod naman siya. Naramdaman ko ang kamay niyang pumulupot sa akin. Mahigpit ang pagkakayakap niya. Nagpumiglas ako at umuwi sa kanya. Pinapahirapan niya ako lalo. Pinapahirapan niya lalo yung kalooban ko. Mali nga to. Mali. Hindi dapat nangyayari. Anong ibig sabihin ng yakap na yun? Oh, bakit kuya? Malungkot na tanong niya. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman bakla, di ba? Bakit mo ako niyayakap? Hindi dapat nangyari to. Huwag na huwag mong ipagsasabi ang ginawa natin. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Bakit kuya? Hindi mo ba nagustuhan? Gustong gusto ko. Sabi ko sa isip ko. Mababaliw na ako sa'yo. Anong gusto? Di ba practice nga lang yun? Naglakad na ako pabalik ng sala.
Hindi na mauulit to. Doon ka na muna matulog sa inyo. Ang labo mo naman, kuya. Parang kanina lang, sarap na sarap ka. Nginitaan niya ako na may pangasar. Uulitin natin to ah. Babalik ulit ako dito bukas. Bye kuya. Sabay kindat. Para bang hindi niya naintindihan ang mga sinabi ko. Wala na siya. Nakalabas na siya. At naiwan akong tulala. Confused at madaming naglalaro sa isipan ko. Bakit ko ba nararamdaman to? Hindi nga pwede, di ba? Bakit sa pinsan ko pa? Nahihirapan na ako. Alright. Sobrang thank you Sir Ryan for sharing this amazing story. First episode pa lang pero sobrang intense na ng mga pangyayari. Ang hirap ng ganun, no? Yung pinsan mo, tapos mahal mo. Hindi lang basta pagmamahal bilang kamag-anak, kung hindi higit pa dun eh. Ano nga kayang pipiliin ni Ryan? Ang maging kuya para maging tama sa paningin ng lahat? O susundin niya ang kanyang puso para sa ikaliligaya niya? Kayo guys, anong kwentong love story mo? Share nyo lang sa email address natin na iambrensantiago@gmail.com. Yun lang, at maraming salamat. Hanggang sa muli.